أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga ginagalang na mga kapatid sa Islam, mga ginagalang na mga magulang sa Islam, ito po ang part 10 sa ating Ramadan lectures. Tiningnan ko po ay supposed to be gusto kong tapusin hanggang part 10 itong lecture natin, pero sa aking pagtatansya ay hindi natin kayang tapusin. It might be magkakaroon tayo ng another part dahil doon natin bibigyan, tatalakayin ang hanggang sa Idul Fitr, dahil itong pag-aayono natin ay ang pinaka-climax ay yung pagkakaroon natin ng Idul Fitr. So gusto kong doon ang magiging konklusyon ng ating lecture. Bago natin talakayin yun ay dudugtungan natin, dahil kahapon po sa part 9 ay natalakay natin yung mga ahkam, yung mga proseso ng pag-ayono. Kaya po may mga malalaking bagay na kailangan bigyan natin ng salaysay, dahil karugtong po na mula noon ay hindi po natin natatalakay, dahil it might be kulang na kulang po ang oras yung mga lecture natin about Ramadan, dahil pagka oras ng Ramadan ay wala tayong oras sa bibigay ng mga mahahabang lectures, dahil gutom tayo pagka-araw at sa gabi naman ay oras sa ating mga ibadat. So alhamdulillah, bago tayo magkaroon ng tahajjud ay ito, tatalakay natin itong mga importanteng bagay, dahil ang karugtong ng ayat 185 ay 186 sa pagsabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Ba'da a'udhu billahi minash shaytanir rajim. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِي إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Sadaqallahul Azim. Mga kapatid sa Islam, alhamdulillah, ito ang mga malalaking gift ng Allah subhanahu wa ta'ala sa buwan ng Ramadan. Ito ay mga kailangan na makamtan natin. Bawat isa sa atin
ay makamtan natin itong regalo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi niya sa Nabi sallallahu alayhi wasallam, wa idha sa'alaka ibadi anni. Sinabi niya sa propeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kung sila ay magtanong sa inyo, ya Muhammad, ya Rasulullah, patungkol sa akin, sabihin mo sa kanila, fa inni qaribun, ako ay pinakamalapit sa kanila. Alhamdulillah. Ngayon, gabi na ito, ay ang Allah subhanahu wa ta'ala ay pinakamalapit sa atin. Yun ang sinabi niya sa Nabi sallallahu alayhi wasallam. Pero, pagka tapos niyang sabihin sa Nabi sallallahu alayhi wasallam, ay hanggang doon ang karugtong po ng ayat na ito sa verse 186, Ujibu da'watad da'i idha da'an. Ito sa Ibn Kathir, mga kapatid, ay nangangahulugan po na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay diretso po ang pagdinig niya sa ating mga daing, ating mga panalangin, ang ating mga hinihingi sa Kanya. There is no such intervention of Nabi sallallahu alayhi wasallam. Ang ayat po na ito, ujibu da'watad da'i idha da'an. Idha da'an. Ad-da'i idha da'an. Sino po ang tinutukoy ng Allah subhanahu wa ta'ala? Bawat isa sa atin. Pag tayo ay manalangin sa Allah subhanahu wa ta'ala, ay pinapakinggan niya ang ating panalangin para po sagutin ang ating mga panalangin. Ya Allah, ang aming pinakapanalangin ngayon, Ya Allah, alam mo, buong mundo, pati ang mga kamusliman ay nararamdaman ko po ang aming panalangin. Ya Allah, pabalikin mo kami sa aming mga masajid, sa mga bahay mo, sa mga tahanan mo, para kami ay makapagdasal sa aming mga obligatory prayers, ang aming mga Jumu'ah prayer, at lalo ngayon, although Salatul Tarawih is a sunnah prayer, but this is once a year. Hindi ba, mga kapatid? Kaya po, masakit po na hindi po kami nakakapagdasal ngayon. Ngayon ay nagtarawih po kami, ay alhamdulillah, lahat ng tumawag sa akin ay sabi ko, ay at this moment ay matuto tayo. Kailangan tayo na ang mag-imam sa ating mga pamilya. Alhamdulillah, lahat ng tumawag po ay yun ang tinuro natin sa kanila na sila ang mag-imam sa kanilang mga pamilya. Pero yun ang panalangin natin dahil sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Ujibu da'watad da'i idha da'an. Ya Allah, Ya Rabbal Alamin, ay walain mo itong coronavirus. Ito paulit-ulit po namin. Bakit? Sino ba ang pwede namin tawagin, Ya Allah, kundi ikaw lamang? Nakita po ang inyong kapangyarihan sa mundong ito. Walang pinono, walang hari, walang head of states na may kakayanang magreklamo dahil natanggap nila po, ikaw ang maker, you are the owner of this world,
Kami po mga Muslim ay nanumbalik po ang aming paniniwala na ikaw lang po ang tanging Diyos, ikaw lamang ang tanging Panginoon na dapat kami ay doon lamang humihingi ng tulong. Dapat lamang sa iyo lang kami, yung panampalataya namin ay kayo lamang. Ya Rabbal Alamin, kaya yan po ang aming panalangin, pabalikin mo kami, magdasal sa aming mga masajid, mga tahanan mo, papuntahin mo ang mga kapatid namin. Kami po, nakapagniyat po kami na pupunta kami sa Baitullahil Haram. Dahil nga, sa hindi mapasukan ay baka maantala na hindi po kami makabisita sa inyong pamamahay sa Baitullahil Sharif, Baitullahil Haram. Subhanallah, ya Allah. Yun po ang nakita natin na kailangan tayo mga kapatid, huwag tayo mag-aatubili, huwag tayo makapag-isip na may hindi kakayanin ng Allah subhanahu wa ta'ala na panalangin natin. We have to believe the greatness of Allah subhanahu wa ta'ala. He is the maker of this world. Kayang-kaya niya ang panalangin natin. Kayang-kaya niya sagutin ang ating mga dalangin, mga kapatid at mga magulang sa Islam, sa panampalataya sa Islam. Kung doon naman tayo babalik, dahil ang instruksyon ng Allah subhanahu wa ta'ala ay it was addressed to Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun. It means to say, yung dua, panalangin sa Allah subhanahu wa ta'ala, it was addressed first to Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Pero alam po natin mga kapatid na ang Nabi sallallahu alayhi wa sallam ay hindi po nagkulang. 24 hours, lahat ng hakbang ng ating pamumuhay ay may tinuro ng Nabi sallallahu alayhi wa sallam na dua. Kagaya itong dumating na virus. Ano ang tinuro ng Nabi sallallahu alayhi wa sallam? Allahumma inni a'udhu bika minal barasi wal junun wal judam wa min sayil asqam. Pwede natin isingit, sasabihin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma inni a'udhu bika minal barasi wal junun wal judam wa quruna wa min sayil asqam. Ya Allah, walain mo itong coronavirus. Tingnan ninyo, hindi pa ito dumating. Last 1400 years ago ay may tinuro na sa atin ng Nabi sallallahu alayhi wa sallam na panalangin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi po nagkulang ang ating mahal na Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ang kaniyang mga pamamaraan ay dapat natin buhayin. Alhamdulillah, ang ating mga kasamahan na mga ulama. Thank you po mga kapatid kong mga ulama na hindi rin kayo nagkukulang. Binigyan nyo ng oras ang itong pagbibigay ng ta'alim. Binigyan nyo ng oras habang tayo ay nasa lockdown. We are trying our best to use the social media para iparating natin ang mga utos, turo ng ating relihiyon, turo ng Allah subhanahu wa ta'ala, turo ng ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Yun po ang dua na tinuro ng Nabi
Ano pa ang gusto kong banggitin dito kasi hindi ko nababanggitin lahat dahil actually, lahat ng pamamaraan, you just imagine, papasok tayo sa bahay, lalabas tayo sa bahay, ay lahat tinuro ng Nabi sallallahu alaihi wasallam ang babasahin natin. Kaya po, hindi natin kayang basahin dito lahat ng mga masnun dua ng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meron lang ako iparating sa mga kababaihan dahil mahilig kayo manalangin. Subhanallah. You just imagine yung pagsasalamin lamang mga kababaihan. Subhanallah, ay magiging tao kayo sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil ang pagbubuhay sa sunat ng Nabi sallallahu alaihi wasallam, isang sunna, pamamaraan ng Nabi sallallahu alaihi wasallam na binuhay natin noong nakaraan na hindi po buhay kaya nakalimutan ng mga tao. Kagaya ng, as I have said, yung panalangin. Dahil kami mga lalaki walang problema dahil pumapayag po kami na kahit walang salamin. Okay, isang bisis lang kami manalangin. Pag baba namin sa sala, may salamin doon, ay yun lang. Makita lang namin na wala kaming muta, ay tuloy-tuloy na, ay pwede kaming lumabas sa ating pamamahay. Pero kayong mga kababayan, I'm so sorry, may Allah subhanahu wa ta'ala beautify you. Mayroon kayong maliit na salamin sa inyong lipstick. Mayroon pang salamin na circle. Mayroon pang medyo malaki na quadrangle. Ay pagdating nyo naman sa sala, mayroong mga whole body mirror na nanalamin po kayo. You just imagine, basahin niyo lang yung masnun doa ng Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rabbi hasanta khalqi fa ahsin khuluqi. Subhanallah. Ya Allah, nilika mo ako na magandang babae. Subhanallah. Ay sana pagandahin mo rin ang aking pagkaugali. You just imagine, salamin. Ay yung salamin natin ay magiging teacher natin na ikaw ay magiging magandang ugali sa asawa mo, magiging magandang ugali sa anak mo, magandang ugali sa kapitbahay mo, sa lahat ng tao, salamin lamang sa pamamaraan ng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Isa sa gusto ko rin kasi ngayon maraming mga sa social media yung palagi sa post yung dua ng Nabi sallallahu alaihi wasallam, yung Bismillahi la yadurru ma'asbihi shay'un fil ardi wala fis sama wa huwa sami'ul alim. Bismillahi alladhi la yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi wala fis sama wa huwa sami'ul alim. Yun po ang tinuro ng Nabi sallallahu alaihi wasallam na kailangan mag-umpisa po tayo ng bismillah. Yun po, huwag natin kalimutan yung bismillah. Sometimes may mga katanungan dahil ako ay isang inyong guro, inyong kuya, na hindi ko po yung pag-bismillah ko po, pag binabasa ko po ang suratul Fatiha, ay nadidinig ng mga tao. Sabi niya, ya Maulana, bakit ikaw? Ay naririnig namin yung pag-bismillah mo. Ay, yun mga kapatid, hindi nyo alam, pati yung mga guro natin na hindi nyo naririnig na sila ay nagbibismillah with sound, ay yun ang katotohanan ay nagbibismillah po sila secretly. Hindi nila pinapadinig. Pero inumpisahan po nila yung pagbabasa ng suratul Fatiha with bismillah, with basmala. Bismillah alladhi la yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi wala fis sama wa huwa sami'ul alim.
sa pamamagitan ng pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala ay walang maaring makapinsala sa pamamagitan ng baraka, greatness ng pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala ay walang magiging makakapinsala kung sinuman ang magbigkas sa itong binasa po natin. Dito sa mundo hanggang sa kalangitan ay walang makakapinsala sa tao. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ang Sami'ul Alim, naririnig niya at alam niya ang mga pangyayari. Yun po ang kahulugan po, yung masnong dua ng Nabi sallallahu alaihi wasallam. May miracle dito. Mayroong milagro na nangyari sa time ni Khalid bin Walid. Nagkakwentro po sila ng isang Persian general sa pangalan ni Abdul Masih bin Umar bin Qais al-Ghassani. Itong general po ay may daladalang siyang puwison. Ay nagkakwentrohan sila. Sabi ng itong general, si Abdul Masih, talagang ang paniniwala mo ay walang makapinsala sa inyo pagka pinasa mo ang pangalan ng Allah. Sabi ni Khalid bin Walid, oo. Sabi na itong puwison, lason, pwede mong inumin sa pamamagitan na babasahin mo lang itong sinabi mo. Sabi ni Khalid bin Walid, ibigay mo sa akin ang puwison. Brothers and sisters, kinuha po ni Khalid bin Walid yung puwison po, yung lason ay ito. Binigkas niya, binasa niya po. Bismillah, la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis sama' wa huwa sami'ul alim. Ininom niya ang lason. Alam niyo po, ang pakiramdam ni Khalid bin Walid, walang nangyari sa kanya, pinawisan lang. Kaya nagtaka yung general from Persian Empire na hindi po namatay si Khalid bin Walid. Kaya po, ito ang mga dua, masnun dua ng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mayroon po akong ituturo sa inyo dahil especially those brothers, yung mga kapatiran na mga hindi pa nakapag-asawa, ay kailangan alamin niyo po ito dahil pagka ito ay malaman nyo, mamemorize nyo, bago nyo hawakan ang inyong magiging misis, yung litasy, kinasal po kayo, ay pagka ito na-memorize nyo, hawakan nyo yung bride, alhamdulillah, magiging sonoran sa inyong mga kalalakihan. Hindi ko nabanggitin yung may mga asawa, huwag na kayong mag-asawa. Hintayin niyo na lang na doon na lang kayo mag-asawa ng mga magagandang midadari, mga horon-in sa kabilang buhay. Pero yung hindi pa nakapag-asawa, o kaya yung mag-asawa na walang asawa, ay kailangan i-memorize niyo itong babasahin ko na dua ng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ito po ay pwede rin ito basahin kung bibili ka ng karabaw, bibili ka ng kabayo, bibili ka ng kung ano ang bibilihin mong hayop, ay magiging sonoran sa inyo pagka binasa mo sa kanya. Ay hawakan mo lang yung hayop na binili mo, ay babasahin mo itong dua ng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alayhi wa a'udhu bika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alayhi. Medyo hinaan natin huwag natin bilisan para ma-memorize nyo. Kayo mag-aasawa, para paghawak niyo sa bride ay hindi na kayo magiging takusa. Subhanallah. Allahumma
إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها علي وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها علي. Hinihingi po natin sa Allah, ibigay mo sa akin yung mabubuti sa Kanya. Mabuti, magiging mabuting asawa. Alhamdulillah. Kayo mga kababayan, sana lahat kayong magiging mabuting misis sa inyong mga mister. At sasabihin mo sa Allah, a'udhu bika min syarriha. Ay, ya Allah, I am asking a refuge from you sa yung palaging galit. Kasi karamihan sa mga babae, palaging galit eh. Pero we have to understand them pagka period of menstruation nila. Ay, palaging galit yan po. Kailangan patawarin po natin sila. At sinabi rin ng Nabi sallallahu alaihi wasallam, kailangan istudyuan natin. Dahil galing sila sa ating tadyang. Alam niyo po mga kapatid, ang tadyang hindi to straight. May curve. Hindi natin pwedeng pilitin na magiging straight. Yung may curve, ay baka maputol yan. Kailangan kasi may diplomacy. Idadaan natin sa diplomasya. Kaya yun po ang karugtong ng ating lecture. Ito ang sinabi ko po na nakaligtaan sa lecture sa Ramadan. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Ba'da a'udhu billahi minash shaytanir rajim. Uhilla lakum laylatash syam. Arrafatu ila nisaikum. Hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. Sadaqallahul Azim. Ito po ang bibigyan natin ng salaysay. Just imagine, itong topic natin ay pag-aayono. Isa rin sa makaka-spoiled o kaya mamawala ang pag-aayono natin pagka magkaroon tayo ng relationship sa ating mga mahal na asawa. Pero, you just imagine, dito sa verse 187, and it was very clear ang instruction ng Allah subhanahu wa ta'ala, uhilla lakum laylatas siyam arrafatu ila nisaikum. Pag dumating, mga kapatid, ang gabi, subhanallah, gabi sabi ng Allah, uhilla lakum, ay halal na sa inyo ang inyong mga misis. Sometime, ay malungkot si misis, naligo na. Pero dahil ang akala natin ang instruction ng Allah subhanahu wa ta'ala ay magtarawih whole night, magtahajjud. Hindi po. Ang instruction ng Allah subhanahu wa ta'ala pagkatapos natin sa ibadat natin, litas si Salatul Tarawih, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, uhilla lakum laylatas siyamir rafatu ila nisaikum. Subhanallah. Very clear mga kapatid. Kaya po karugtong po itong dua. Kailangan pagkatapos natin magtarawih, nakahanda na rin yung suhor natin. Ay siyempre karamihan din sa mga misis na mga magaganda, ay they are also ready to entertain you as a wife, ikaw husband. Dahil sabi ng Allah, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Allahu Akbar. Subhanallah. Parang
ang statement ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ay parang yung ano natin, damit natin. Sila, sabi ng Allah, hunna libasul lakum, ay sila ay parang damit na idadamit ninyo. Ganon din, kayo mga kalalakihan, para din kayo damit na damit nila. Paano ka makapagdamit kung andoon ka lamang sa masjid, mga kapatid? We have to give an attention on this verse, mga kapatid. Hindi lang ang gustong mangyari ng Allah subhanahu wa ta'ala, magtasbih, magkiraatul Quran, mga kapatid, hindi po, ay nandito rin sa karugtong. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, فَالْآنَ بَاشِرُهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ. Alam mo yun? Bashiruhunna. Kailangan po magkaroon tayo ng oras, suyuin ang ating mga misis. O kaya, matanda na sila. Kahit matanda na sila, ay kailangan sinusuyo natin sila. Pakiramdaman natin yung mga kagustuhan nila on that night, in this night sa Ramadan, ibibigay natin sa kanila kung anong kagustuhan ng misis natin. Magpakuha po rin tayo. Meron akong isang anak. Pagkatapos niya maligo, magpapapugi daw. Yun. Maligo ka, magpapapugi ka. Yun po ang gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tingnan natin ang kaugalihan ng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kahit at the period of menstruation ni Aisha radiyallahu anha, naglalambing ang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nilalambing niya ang kanyang asawa si Aisha radiyallahu anha. I-just imagine gaano kalambing ang Nabi sallallahu alaihi wasallam pag sila ay nagkakapi. Noon kasi hindi kagaya natin ngayon, ang dami nating mga ilaw. Nakikita natin kung ano ang gusto natin tingnan. Pero at the time ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, habang sila ay nagkakapi, kumakain sila ng karni. I-just imagine, pag uminom si Aisha radiyallahu anha sa baso, uminom sa baso, ang mga kapatid. Alam nyo, pag ininom ni Aisha radiyallahu anha ang baso, ang Nabi sallallahu alaihi wasallam, pag iinom din siya sa baso. Alam nyo, sunnah na isang baso lang tayo sa ating misis. Hindi kagaya na ngayon na kung 6 ang nakaupo sa misa, 6 din ang baso. Subhanallah. At that time, isa lang. Isang baso sa Mr. and Mrs. Isang plato sa Mr. and Mrs. Yun po ang tinuro ng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Basiruhunna, magpapugi tayo, maglambing tayo sa ating mga misis. Alam mo gano'ng kalambing ang Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hinahanap niya kung saan nakadikit yung lips ni Aisha radiyallahu anha sa baso. Doon din siya iinom. Oh, sweet naman. Huwag naman siya, kahit medyo matanda na ang ating mga misis ay pinandidirian natin sila. No, we have to love them. Yun po ang instruction ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya, yan po ang gusto kong bigyan ng salaysay sa itong pang-10 na part sa lecture natin na nakalimutan. Isalaysay dahil nga sa walang oras ako, I have to admit the fact na nakakalimutan ko po yung pagsalaysay sa itong pangyayari. Dito ko tatapusin. Although, ang instruction ng Nabi sallallahu alaihi wasallam halal na halal sa ating yung mga misis natin, pero mayroong ending ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala,
وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. Sadaqallahul Azim. So, pero ang pinakita ng Nabi sallallahu alaihi wasallam pag dumating ang last 10 days of Ramadan, Nag-i-itikap po siya. Nag-i-itikap. Anong pag-itikap? Doon siya mananatili sa loob ng 10 araw sa masjid. Doon siya pupunta. Retreat. Yun ang mga kapatid na nakikinig. Ang kahulugan ng i'tikaf is retreat. Magpapahinga ka sa pamamahay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang Nabi, nagpapahinga. He is surrendering himself to Allah subhanahu wa ta'ala and is staying in the mosque for 10 days, the last 10 days of Ramadan. Kaya this is the time na kailangan ipakita natin, wala nang pansinan. Aakyat ka lamang sa pamamahay ng asawa mo kung mayroon kang kailangan in personal necessity. Dahil sinabi ni Aisha pagka nag-i'tikaf ang Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza i'takafa yudni ilayya ra'sahu fa urajja lahu wa kana la yadkhulu al-baita illa li hajati al-insan. Paano? Pagkatapos suklay ng Aisha radhiyallahu anha bago pagpunta ng masjid para sa i'tikaf, mga kapatid, ay hindi na pumapasok muli sa pamamahay maliban lang kung si personal necessity. So alhamdulillah, ngayon, ya Allah, mamimiss po namin ang aming mga i'tikaf. Mga kapatid, alam niyo po ang kaugalihan natin when we are active in doing our khuruj, ay palagi tayo nagtitindig sa itong pinakahuling gabi, pinakahuling araw sa Ramadan, dahil alam natin na ito ang ginawa ng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ngayon, isa tayo mag-i'tikaf. Kung hindi tayo makapag-i'tikaf, itong 10 araw ay gagamitin natin sa tunay na pagdadasal, pagzizikar, pag-istighfar, paiyak sa Allah subhanahu wa ta'ala. We have to cry. We have to cry, mga kapatid, sa Allah subhanahu wa ta'ala para tayo ay patawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Insyaallah ay may karugtong ito na ito ang pinaka-konklusyon. Insyaallah sa karugtong na ito, magdudua po tayo na sana ang Allah subhanahu wa ta'ala tanggapin niya itong pag-aayono natin sa Ramadan na ito. Mga kapatid, samahan niyo ako sa maikling dua na sana itong pag-umpisa natin ngayon, time of tahajjud, magtahajjud po tayo. Bukas, insyaallah, mag-aayono tayo with complete devotion. Ya Rabbal Alamin, bigyan mo kami ng lakas, kami ay makapag-ayuno ng complete devotion. Titiisin namin ang lahat ng pinagbabawal mo sa amin habang kami ay nag-aayono, Ya Rabbal Alamin. Tanggapin mo itong Ramadan namin. Patawarin mo kami, Ya Allah. Patawarin mo ang aming mga pamilya.
Gawin mo na mga ulama ang aming mga anak. Ya Rabbal Alamin. Ya Allah, iligtas mo ang aming mga pamilya sa itong coronavirus, Ya Allah. Alam namin na ikaw lamang ang makakapagligtas sa amin, Ya Allah. Ya Rabbal Alamin. وصلى الله على خير الخلق سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.